Kung ayaw mong pumatol sa iba ang asawa mo, tanungin mo siya ng diretso sa 5 tanong na ito. Una, mayroon ba akong hindi na ibibigay sa'yo? Maging handa ka sa mga maririnig mo. Buksan mo ang isip mo at pakinggan mo siya ng mabuti. Dito niya masasabi ang mga bagay na gusto niyang mangyari. Ang idea niya ng isang magandang relasyon at pati ang mga nakaraan na hindi niya nakuha noon. Lahat ng pagkukulang na naramdaman niya, lalabas dito. Pangalawa, may ginagawa ba akong nakakasakit sa'yo? Dito kailangan mong manahimik at makinig lang. May mga bagay kang ginagawa na hindi mo sinasadya, pero sa kanya, masakit. Ikukwento niya kung paano at gaano siya nasasaktan. Masasaktan ka rin sa maririnig mo, pero paalala ko, maging bukas ang isip at puso. Pangatlo, may wish ka bang sana ginawa ko? Dito lalabas ang mga sayang na oras, mga bagay na sana ginawa ninyo pero hindi nangyari. Hindi siya nagsalita noon dahil akala niya, ayaw mo. Huwag kang maging defensive. Ang layunin ng usapang ito ay pagbubukas at mas maayos na komunikasyon. Pang-apat, pag-usapan ninyo ang bembang. Kung hindi ikaw ang kakausapin niya tungkol dito, sino pa? Kung hindi niya ito maibahagi sa iyo, kanino niya sasabihin? Tandaan mo, hindi sa kama nagsisimula ang pangangaliwa, kundi sa pag-uusap. Personal at sensitibo ang topic na ito, pero kailangang pag-usapan kung may problema. Panglima, may parte ba ng pagsasama ninyo na nawawala ang Diyos? Napakahalagang tanong nito. Ang bawat relasyon ay kailangan ng basbas at gabay ng Diyos. Mabuti na rin kung isa sa inyo ang nakaramdam nito. Pag-usapan ninyo ng masinsinan at humanap ng solusyon. Isang mahalagang paalala, habang nagsasalita siya, huwag ka munang magsalita. Huwag mo munang ipagtanggol ang sarili mo, dahil baka tuluyan siyang hindi magbukas. Ang pag-uusap na ito ay para sa mas magandang komunikasyon. Dahil sabi nga sa 1 Corinthians 16:14, do everything in love.